Kamusta? Alam nyo, may mga salita na kapag binitiwan parang biglang yayangin yung buong mundo mo, di ba? Sa Ebanghelyo ni Marcos, may isang kabanata ng ganyan-ganyan ng epekto, ang Marcos Kabanata 13. Oo, kwento to ng pagdurusa. Pero higit sa lahat, kwento ito ng pagtatagumpay. Titingnan natin kung paano ba tong mga sinuunang salita na to ay tumatagos at nagsasalita sa puso nating mga Pilipino. Lalo na ngayon. Tara, simulan natin? Okay, para maintindihan natin yung bigat ng mga susunod na mangyayari, kailangan muna nating ilagay ang sarili natin sa Jerusalem noong panahon na yon. At sa mismong puso ng Jerusalem, doon nakatayo ang templo. Hindi to basta simbahan lang ha, isipin nyo, ito yung sentro ng mundo nila, simbolo ng pagkahudyo nila, at para sa kanila, ito ang tahanan ng presensya ng Diyos. Naririnig niyo ba yung pagkamangha sa boses ng mga disipulo? Sa mata nila, yung templo, wow, isang obra maestra. Bawat bato, bawat gusali, parang isinisigaw yung buong kasaysayan at pagkatao nila. Kaya yung sinabi nilang, kay ganda ng mga gusali, hindi lang yun simpleng papuri, yon ay pagpapahayag ng kanilang pambansang dangal. At dito na, sa gitna mismo ng paghanga nila, binitiwan ni Jesus ang mga salitang babasag sa lahat ng yon. Pakinggan niyo to. Walang matitirang bato na di ibabagsak. Isipin mo, lahat ng pinagmamalaki nila guguho. Paano mo tatanggapin yung ganyang balita? At yung tanong na yan yung nagbukas sa isa sa pinakamabigat na diskurso sa buong Biblia. Dahil sa nakakagulat na sinabi ni Jesus, natural lang na magtanong yung mga alagad, kailan po yan mangyayari? Pero yung sagot ni Jesus, hindi isang simpleng petsa. Sa halip, inilarawan niya ang isang panahon ng matinding kaguluhan, kumbaga isang malakas na unos bago dumating ang katapusan. At eto na nga yung mga babala. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga magpapanggap. Makakarinig kayo ng mga gera, mga bali-balita ng gera. Yayanig ang lupa ng mga lindol at magkakaroon ng taggutom. Grabe yung eksena, no? Parang ang gulo-gulo ng mundo. Pero, at eto yung pinakamahalagang punto. Tinawag ito ni Jesus na simula pa lamang ng mga sakit ng panganganak. At dyan nagbago ang lahat. Kasi hindi pala ito tungkol sa pagkawasak na walang patunguhan, yung mga paghihirap, gano'n man kasakit. Parang labor pains pala, isang hudyat na may bagong buhay na malapit ng isa lang. May pag-asa sa likod ng bawat kirot. So, kung parating na pala yung mga pagsubok, ano ngayon ang dapat nating gawin? Dito na tayo papasok sa ikalawang bahagi, yung panawagan sa pagtitiis. Ito yung practical na sagot sa gitna ng paparating na unos. So paano nga ba tayo haharap? Eto, nagbigay si Jesus ng 4 na gabay. Una, mag-ingat sa panlilinlang. Pangalawa, huwag kabahan. Hindi mo kailangan i-practice yung speech mo kasi ang Espiritu Santo na ang magbibigay sa'yo ng sasabihin. Pangatlo, yung mismong pag-usig, yun na yung magiging pagkakataon mo para magpatotoo. At panghuli, isang bagay na alam nating mga Pilipino, manatiling matatag yung katatagan natin sa gitna ng kahit anong hamon. At para saan ba lahat ng pagtitiis na yan? Ito yung gantimpala. Ito yung pangako na pinangahawakan natin. Kaligtasan para sa sinumang mananatiling tapat hanggang sa dulo. Lahat ng pagod, lahat ng hirap, sulit. Pero linawin natin ha, hindi to magiging madali. Diretsahan ang sabi ni Jesus, kapopuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Pwedeng ipagkanulo ka ng sarili mong pamilya, iisipin ng mundo na ikaw ang masama. Ganyan kabigat yung krus ng pagiging tagasunod niya. So yung pagtitiis na to, hindi ito para sa mga mahina ang loob. Pero sa kabila ng lahat ng pagdurusa, mayroong grand finale. Ito yung pag-asa na naghihintay sa dulo ng lahat ng pagsubok, yung maluwalhating pagbabalik ng anak ng tao. Inilarawan ni Jesus ang isang eksena na parang kinuha sa isang epic movie, isang pangyayaring yalanig sa buong kalawakan. Biglang magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan, at yung mga bituin, isa-isang malalaglag mula sa langit. Ito yung sign, ang lumang mundo ay matatapos na. Pero mula sa gitna ng kadilimang yon, sisikat yung pinakamaliwanag na pag-asa. Makikita ng lahat ang anak ng tao dumarating sa mga alapaap na puno ng kapangyarihan at kaluwalhatian. Yung lingkod na minsang nagdusa, babalik na siya bilang hari na nagtagumpay. At alam nyo kung anong una niyang gagawin pagbalik niya? Isang malaking family reunion.
Susuguin niya ang mga anghel para tipunin ang lahat ng mga hinirang niya mula sa bawat sulok ng mundo, mula sa dulo ng lupa hanggang sa dulo ng langit. Ito yung ultimate rescue, yung katuparan ng lahat ng pangako. Uuwi na rin sa wakas. Okay, ang ganda ng plano, no? Ang enggrande ng pangako. Pero, paano natin yan isasabuhay ngayon? Anong gagawin natin habang naghihintay? Dito tayo dadalhin ni Jesus sa kanyang huling utos, isang napaka-practical na bilin para sa ating lahat, araw-araw. Ginamit niya ang isang simpleng example, yung puno ng igos. Pag nakita mong nagsisibol na yung mga dahon, alam mong malapit na ang tag-araw. Ganon din ang mga palatandaan. Hindi to para tayong matakot, kundi para alam natin, para may ideya tayo na, uy, malapit na siya. Ang mga signs ay para sa kaalaman, hindi para sa katakutan. At para mas patibayin pa ang pag-asang to, binitiwan niya ang isa sa pinakamatibay na pangako sa Biblia. Lahat ng nakikita natin, yung mga bundok, karagatan, kahit yung langit, lilipas yan, mawawala. Pero yung mga salita niya, yung mga pangako niya sa iyo at sa akin, mananatili yan magpakailanman. Yon yung ating pundasyon. Pero may isang malaking misteryo siyang iniwan. Walang sinuman, absolutong walang sinuman ang nakakaalam ng eksaktong araw o oras. Hindi alam ng mga anghel, maging siya bilang anak ay hindi raw ito alam, taming ang ama lamang. At dahil sa katotohanan yan, dahil hindi natin alam, may isa na lang tayong dapat gawin. Kaya naman, yung huling habilin niya, hindi lang to para sa iilang alagad na kasama niya sa bundok noon. Para to sa kanila, para sa mga henerasyon pagkatapos nila, at oo, para sa iyo at sa akin, ngayon mismo. At ano yung huling salitang yon? Isang utos, magbantay. At diyan umiikot ang lahat. Sa gitna ng paghihintay, sa gitna ng mga personal nating pinagdaraanan, at sa gitna ng pag-asang pinangahawakan natin, ang tanging tungkulin natin ay maging handa, manatiling gising at laging magbantay. Iyan ang hamon at paanyaya ng Marcos 13 sa bawat isa sa atin ngayon.